Ang lihim na mayamang tao, Kabanata 31. Hindi ako mananatili dito. Nang tumingin si Xavier kay Yuri, alam niya mismo kung ano ang ibig niyang sabihin. Ito ay masyadong nakakahiya. Patuloy na umiling si Xavier. Mahal ko, mangyaring tandaan kung gaano ako kabait sa iyo palagi. Hintayin mo lang ako dito. Uuwi ako sa bahay at maghanap ng pera. Pagkatapos ay magmaneho pabalik dito upang sunduin ka. Pagkatapos nito, maaari na lamang tayo magstay sa labas ng gabi. Okay, panipi. Sumulyap si Yuri kay Gerald habang sinasabi ang pangungusap na iyon. Paalala din ito kay Xavier na ang dahilan kung bakit sila pumunta para sa hapunan ngayong gabi ay dahil nais nilang mapahiya si Yuri at hindi niya dapat kalimutan iyon. Sige, kumalma si Xavier nang maisip niya si Gerald. Siyempre, kailangang patunayan ni Xavier na ang kanyang bagong kasintahan ay tiyak na 100 beses na mas mahusay kaysa kay Gerald. 100 beses na mas mahusay. Hindi siya dapat mawala ang mukha sa harap ni Gerald. O sige, mananatili ako rito at hihintayin kita. Gayunpaman, alam kong mayaman ka at siguradong babalik ka para sa akin. Panipi, sinadya ni Xavier na magsalita ng napakalakas sa oras na ito. Nang makita ni Yuri na pumayag na si Xavier na manatili, dali-dali siyang umalis mula sa restaurant. Orihinal na ginusto ni Xavier na ang ilan sa kanyang mga kaibigan ay manatili sa likuran upang samahan siya. Gayunpaman, sinabi ni Cassandra na hindi mabuti para sa maraming tao na lumabas ng dormitoryo sa sobrang gabi. Sa makatuwid, dinala niya ang natitirang mga batang babae sa campus kasama niya. Si Gerald ang huling umalis sa restaurant. Sa katunayan, naramdaman ni Gerald ang isang maliit na pagkabalisa nang makita niya si Xavier sa estado na ito. Grabe, paano talaga may iwan ni Yuri si Xavier na mag-isa sa restaurant ng mag-isa sa kalagitnaan ng gabi? Hindi mapigilan ni Gerald na maramdaman ang sakit ng kanyang puso. Kung sabagay, nakakarelasyon na siya kay Xavier ng higit sa 3 taon at magsisinungaling siya kung sasabihin niyang wala talaga siyang nararamdaman para sa kanya. Kahit na labis na nabigo si Gerald kay Xavier, hindi niya kayang dalhin ang sarili na kinamumuhian siya. Patuloy niyang hinihimok ang sarili na si Xavier ay hindi talaga masamang tao. Wala man lang pakiramdam ng kasiyahan si Gerald na makita si Xavier sa ganitong klaseng sitwasyon. Kung magmamakaawa lamang sa kanya si Xavier at hihingi ng tulong, tiyak na sasang-ayon si Gerald nang walang pag-aatubili man. Gayunpaman, sa oras na ito, pasimpleng napatingin si Xavier kay Gerald na may malamig na ekspresyon sa mukha. Tiwala siya na siguradong babalik si Yuri para sa kanya sa maikling panahon. Hindi mapigilan ni Gerald na mapabuntong hininga sa sarili. Kung iyon ang kaso, hindi na siya dapat mag-alala pa. Marahil ang Xavier na naramdaman niyang namimugati siya ay ang matino at maayos na pag-uugali Xavier noong nakaraan, at hindi ang walang kabuluhan at materialistikong Xavier na naging siya ngayon. Sa makatuwid, umalis si Gerald sa restaurant nang hindi lumingon. Ilang sandali pa ay bumalik sa dormitory ng bata si Gerald. Pinahiya ni Gerald si Yuri sa harap ng lahat ng kanyang mga kaklase at ito ay dapat na isang masayang araw para sa kanya. Gayunpaman, hindi naman naging masaya si Gerald. Sa oras na ito, lumapit si Harper bago niya tinapik ng marahan ang balikat ni Gerald. Gerald, okay ka lang ba sa paggastos ng napakaraming pera para sa hapunan ngayon? Sinubukan ka naming pigilan ng ilang beses ngunit sa huli, natapos mo rin ang paggastos ng napakaraming pera. Dapat mong itago ang 30,000 dolyar sa halip na gugulin ang lahat ng sabay-sabay upang masisiyahan ka at gugulin ang natitirang araw mo sa unibersidad nang mas comfortable. Panipi, ngumiti si Gerald bago niya sinabi, sino ang nagsabi sa iyo na nanalo ako ng 30,000 dolyar mula sa loterya? Panipi, mabilis na nagtipon sa kanya ang mga kasama ni Gerald dahil sa gulat na gulat ang lahat sa oras na ito. Sa gayon, mayroon akong mas maraming pera kaysa dito at kahit na ang pagkain ngayong gabi ay nagkakahalaga ng napakalaking halaga ng pera. Sa totoong katotohanan, hindi ko gaanong ginastos iyon. Panipi, mabilis na ipinaliwanag ni Gerald ang sitwasyon sa kanyang mga
kasama sa silid. Ilan ang panalo mo sa loto noon, Gerald? Oo, magkano ang panalo mo sa loto, Gerald? Huwag mo kaming panatilihin sa pag-aalinlangan pa. Panipi, sa oras na ito, si Harper at ang natitirang mga kasama niya sa silid ay nakahiga sa kama ni Gerald na para bang hindi nila siya papayag ang matulog kung hindi niya sinabi sa kanila ang totoo. Walang magawa si Gerald at maipakita lamang niya sa kanila ang kanyang mga daliri. 8,000 dolyar. Tanong ni Harper na may gulat na ekspresyon sa mukha. Matulog na tayo. Sabado ngayon bukas at kailangan kong pumunta sa library ng madaling araw upang mag-aral. Kailangan kong matulog ng maaga upang magising ng maaga bukas. Sagot ni Gerald habang tinatakpan ng saplot ng mukha habang nakahanda na sa pagtulog. Sabihin mo sa akin, ito ba ay 80,000 dolyar o 800,000 dolyar? Panipi, labis na balisa si Harper. Gayunpaman, matapos na asarin si Gerald nang ilang sandali, nagpa siya si Harper na sumuko. Sa katunayan, hindi mahalaga sa kanya kung nanalo si Gerald ng 80,000 dolyar o 800,000 dolyar. Ang mahalaga lamang sa kanya ay si Gerald sa wakas ay may kaunting pera. Nakaramdam ng kasiyahan si Harper habang iniisip niya ito. Habang si Gerald ay nagtatago sa ilalim ng kanyang habol, hindi siya makatulog kahit na gusto niyang matulog. Ito ay dahil nag-aalala pa rin siya para kay Xavier. Hindi niya alam kung nakabalik na siya mula sa restaurant. Sa katunayan, si Gerald ay talagang nagsagawa ng pagsisiyasat kay Yuri noon at nalaman niya na ang kanyang pamilya ay hindi eksaktong yaman. Ang tatay ni Yuri ay nagmamay-ari ng isang pabrika at binigyan niya si Yuri ng halos 1,000 dolyar para sa kanyang allowance buwan-buwan. Bukod dito, alam ni Gerald na walang matipid si Yuri. Tiyak na wala siyang sapat na pera upang mabayaran ang bayarin. Ngayong gabi, bukod dito, batay sa kanyang pagkatao, alam ni Gerald na hindi babalik si Yuri at kunin si Xavier mula sa restaurant. Naisip ni Gerald na siguradong tatawagan siya ni Xavier upang humingi ng tulong. Gayunpaman, naghintay si Gerald hanggang hating gabi at hindi siya tinawag ni Xavier. Bakit siya nag-alala tungkol sa kanya sa una? Ang taong mahal niya ay si Yuri, at hindi siya. Nararamdamang walang magawa si Gerald sa ngayon. Ang susunod na araw ay isang Sabado. Habang ang mga kasama sa kwarto ni Gerald ay tinatamad pa sa kama, nakatanggap siya ng isang tawag sa telepono maaga sa umaga ngunit hindi ito isang tawag sa telepono mula kay Xavier. Sa halip, ito ay isang tawag sa telepono mula kay Zach. Ang lihim na mayamang tao Kabanata 32. Si Gerald ay tumayo mula sa kama bago siya sumugod sa banyo upang sagutin ang tawag. Magandang umaga, G. Crawford. Nagrespeto si Zach kay Gerald. Ang aking Lyle, salamat sa pagtawag mo ngayon. May gusto akong itanong sa iyo, tanong ni Gerald habang nakangiti. Ginoo Crawford, mangyaring ipaalam sa akin kung ano ang nais mong gawin ko. Maaari mo lamang ibigay sa akin ang iyong mga tagubilin at magagawa ko agad ito. Panipi, sinabi ni Gerald kay Zach lahat tungkol sa pera na ginastos niya sa Homeland Kitchen kagabi. Oh, ganoon ba, G. Crawford, sa palagay ko hindi ka pa rin gumastos ng 10,000 dolyar. Kung sa bagay, ang high-end na red wine na in-order mo kagabi, na nagkakahalaga sa iyo ng 9,000 dolyar, ay talagang ginawa ng pamilyang Crawford sa ibang bansa. Sa makatuwid, ang halaga ng pulang alak ay lamang ng ilang daang dolyar. Hahaha, panipi, ngumiti si Zach. To be honest, nakakahiya talaga na gumastos lang ng maliit na pera si Gerald tulad nito. Gayunpaman, nagpapakita na si Gerald ng pag-unlad sa gawaing ipinagkatiwala na sa kanya ni Jessica na gawin. Ginoo Crawford, ano ang maaari kong gawin para sa iyo? Nais mo bang ibalik ko sa iyo ang 20,000 dolyar? Makakapagtrabaho ako kaagad kapag binigyan mo ako ng order na gawin ito. Panipi, nakinig si Zach nang sinabi niyang muli, kalimutan mo na. Pagkatapos ng lahat, ang pera ay babalik din sa sarili kong negosyo. Panipi, sa una, pinaplano ni Gerald na ibalik ang kanyang pera. Gayunpaman, pagkatapos pakinggan ang tono ni Zach,
Naramdaman niya na nakakahiya talaga kung tatanungin niya siya. Nailipat ang pera sa kanya. Bukod dito, makakaramdam din siya ng kaunting kahihiyan kung hihilingin niya kay Zack na gawin iyon. Gayunpaman, ang perang ibinigay ng kanyang kapatid sa kanya ay nagmula sa lahat ng mga industriya at negosyong ito na pag-aari. Nga pala, may dahilan ba para tawagan mo ako ngayon, G? Lyle, tanong agad ni Gerald. Oo, may isang bagay na nais kong sabihin sa iyo. Matapos malaman na ang iyong mga araw na nahihirapan sa kahirapan ay natapos na. Ang mga bossing ng karamihan sa mga pangunahing negosyo sa Mayberry Commercial Street ay nais na magsagawa ng isang espesyal na salo-salo bilang pagdiriwang para sa iyo. Iniisip ko lang, kung magkakaroon ka ba ng oras na dumalo sa salo-salo dahil Sabado ito, Zack said in a soft tone. Sa una, balak ni Gerald na lumabas upang magpahinga. Gayunpaman, dahil ang lahat ay espesyal na pinagsama ang isang espesyal na pagtanggap para sa kanya, hindi niya nais na pabayaan sila. Bukod dito, talagang nais ni Gerald na makilala ang maraming tao, kung hindi man, palagi siyang magiging hitsura ng isang kakulangan at tanga. Sa makatuwid, kaagad na sumang-ayon si Gerald na dumalo sa piging. Upang maipahayag ang kadakilaan ng piging, pinili nila para sa piging na gaganapin sa isang pambihirang at 5 bituin na marangyang hotel sa halip na gaganapin ang piging sa isa sa mga establishmento sa Mayberry Commercial Street. Ito ay isang talagang marangyang restaurant. Matapos kausapin si Harper at ang iba pang mga kasama sa silid, bumaba si Gerald habang naghahanda na siyang lumabas ng campus. Habang dumadaan siya sa dormitoryo ng mga batang babae, tumingin siya at nakita niya ang isang tao na papalabas ng dormitoryo ng mga batang babae. Ito ay walang iba kundi si Xavier. Ha! Bakit siya bumalik sa dormitoryo? Panipi, orihinal na naisip ni Gerald na magpapalipas ng gabi si Xavier. Kasama si Yuri pagkatapos niyang iligtas siya mula sa restaurant. Sa katunayan, medyo nalulungkot si Gerald dahil doon. Pagkakita pa lang ni Xavier kay Gerald, sinabi niya, hahaha. Gerald, pupunta ka na ba para sa iyong part-time na trabaho dahil katapusan ng linggo na? Naubusan ka ba ng pera pagkatapos magastos ng labis kagabi? Panipi, hayaan mo may sasabihin ako sa iyo. Hindi ka makakapaghambing. Kay Brother Yuri, alam mo bang bumalik sa akin si Brother Yuri nang wala pang 1 oras kagabi? Una naming pinaplano na magpalipas ng gabing magkasama, gayunman, napagpasyahan naming huwag gawin yun dahil nasa tagapanahon pa rin ako. Tinitigan ni Xavier si Gerald na may isang matagumpay na tingin sa kanyang mukha. Sa katunayan, sadya niyang sinabi ang lahat ng ito dahil gusto niyang pukawin si Gerald. Siya si Xavier, ang Diyosa na hindi niya makukuha sa habang buhay. Na ito, sige. Sagot ni Gerald na may ngiting mapait. Sa oras na ito, isang puting BMW 3 serye ang umungal sa harap ng campus. Pagkagulong paikot niya sa bintana ng sasakyan, tiningnan ni Yuri si Xavier na may ngiti sa labi bago siya malamig na sumulyap kay Gerald. Hahaha, Gerald, alam ko na sinusubukan mong lokohin ako kagabi. Sa kasamaang palad, hindi ka nagtagumpay sa paggawa nito. Naisip mo ba talaga na wala akong pera upang mabayaran ang pagkain? Panipi, tanong ni Yuri habang nakatingin kay Gerald. Pagkatapos nito, naglabas siya ng isang singsing na brilyante mula sa kanyang bulsa bago niya sinabi, Xavier, binili ko ito para sa iyo. Gusto mo ba? Wow! Ito ay isang singsing na brilyante. Dapat itong gastos ng hindi bababa sa $1,500. Alam kong mayaman ka, kapatid Yuri, hindi katulad ng ilang tao na simpleng nanalo ng kaunting pera mula sa loterya. Panipi, syempre mayaman ako, marami akong pera. Xavier, dadalhin kita sa isang magandang lugar ngayon at gagastos kami ng maraming pera. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay kailangang maging mahirap sa hinaharap. Halika, sumakay ka sa kotse. Panipi, tuwang-tuwa si Xavier at mabilis siyang sumakay sa sasakyan. Pagkatapos, sumulyap si Yuri kay Gerald bago niya itaboy sa campus. Tuwang-tuwa si Xavier pagkasakay sa kotse at tinanong niya si Yuri. Kapatid Yuri, bakit hindi mo sabihin sa akin kung paano mo nalikom ang napakaraming pera kagabi?
Bukod dito, bakit parang naging mas mayaman ka sa magdamag? Ibinigay ba sa iyo ng iyong ama ang lahat ng perang ito? Panipi, napangisi si Yuri habang nagpatuloy sa paggamit ng cellphone. Habang nagmamaneho, pagkatapos nito, tinanggal niya ang isang piraso ng software sa kanyang cellphone nang hindi iniiwan ng anumang mga bakas. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Gayunpaman, tandaan lamang na si Gerald ay hindi kailanman maaaring ihambing sa akin. Isa lang siyang basurahan. Panipi, wow! Tuwang-tuwa talaga ako. Panipi, matapos silang mabiro kay Yuri at Xavier ng madaling araw, wala na sa kalooban na lumabas si Gerald. Bukod dito, hindi niya maiwasang magtaka kung paano nakuha ni Yuri ang napakaraming pera sa magdamag. Hahaha, natawa si Gerald sa sarili dahil hindi niya alam kung bakit niya ito binigyang puso. Dumiretso siya sa silid-aklatan bago magbasa ng ilang mga libro at ginugol ang ilan sa kanyang oras sa pag-aaral. Nang halos tanghali na, tumawag si Gerald ng taxi bago siya tumungo sa Brilliant Star Restaurant. Ito ay isang 6 na bituin na restaurant sa Mayberry City. Siyempre, hindi ito may kukumpara sa alinman sa mga restaurant sa Mayberry Commercial Street. Gayunpaman, ito ay pa rin isang napakamaluho at mamahaling restaurant, dahil naging abala siya sa pagbabasa at hindi tansyahin ang trapiko. Sa kalsada, dumating si Gerald makalipas ang ilang minuto kaysa sa oras na napagkasunduan nila. Napakabilis ng paglalakad niya habang nagmamadali siya. Boom! Ah! Baliw ka ba? Nang dumaan siya sa turnstile, tinulak ni Gerald ng medyo napakalakas ang turnstile at hindi niya sinasadyang hinampas ang batang nasa likuran niya. Mahigpit na hinawakan ng dalaga ang kanyang dibdib habang nagmumura siya kay Gerald at naakit nito ang atensyon ng maraming tao habang nagtitipon sila upang malaman kung ano ang nangyayari. Ang lihim na mayamang tao, Kabanata 33. Paumanhin. Nagmamadaling humingi ng paumanhin si Gerald. Pagkatapos nito, itinaas niya ang kanyang mga mata bago niya ninakaw ang isang sulyap sa batang babae sa likuran niya. Agad siyang nabigla sa magandang hitsura ng dalaga. Nakasuot siya ng masikip na damit at mayroon siyang napakahabang, agos na buhok na nahulog sa balikat niya. Tumingin siya sa kaparehong edad niya ngunit ang kanyang katawan ay nakabuo na ng perpekto sa oras na ito. Tiyak na isa siya sa pinakamagandang batang babae na nakita ni Gerald. Paumanhin. Sa palagay mo natapos lang ito dahil sa sinabi mong nagsorry ka. Panipi. Nagpatuloy ang marahas na pagmumura sa kanya ng dalaga habang hinihimas ang sarili ng marahan. Nang hindi direktang sinaktan siya ni Gerald ng turnstile, nasugatan niya ang sarili at nararamdaman niya ang isang maalab na sakit sa kanyang katawan sa ngayon. Sa katunayan, kitang-kita na siya ang nakabangga kay Gerald ngunit dahil nakita niya na si Gerald ay nakadamit sa ganoong casual na pamamaraan, nagpasya siyang isisi na lang sa kanya. Kung hindi ako nagmamadali, tiyak na magtuturo ako sa iyo ng isang aralin ngayon. Patuloy na sigaw ng dalaga kay Gerald. Pagkatapos nito, itinulak niya si Gerald palabas ng paraan habang sumisigaw siya, lumayo ka sa aking paraan, pipi. Matapos ang pagmumura sa kanya, naglakad ang dalaga patungo sa elevator. Talagang hindi inaasahan ni Gerald na ang isang napakagandang dalaga ay talagang magiging ganito. Car ahas. Gayunpaman, hindi niya mapigil ang mapangiti habang iniisip ito. Sa oras na ito, umakyat si Gerald sa elevator nang makarating ito sa ground floor. Anong ginagawa mo dito? Pagpasok pa lang niya sa elevator ay hindi inaasahang sinalubong si Gerald ng isang mapusok na ugali mula sa dalaga na nakabunggo sa kanya kanina pa. Ang ibig niyang sabihin ay paano talaga may isip ng isang pipi na katulad niya na sumakay sa parehong elevator niya. Ito ay nakakahiya para sa kanya. Oh, kailangan kong umakyat sa itaas dahil may isang bagay na kailangan kong gawin. Sagot agad ni Gerald. Pagkatapos nito, lumingon ang dalaga upang humarap sa kabilang panig dahil ayaw niyang tumingin kay Gerald. Ding-ding! Sa oras na ito, biglang nilamon ni Gerald ang kanyang laway. Ang patas at maputing nyebeng mga hita ng dalaga ay talagang nakakaakit. Tumalikod si Gerald, kunwaring tumabi sa isang tabi na para bang walang nangyari.
Pagkatapos nito, palihim niyang sinulyapan muli. Ang mga hita nito nang hindi niya ito binibigyang pansin. Nakakatuwa talaga, sino ang nagtanong sa baliw na batang babae na mabangga siya, at pagkatapos ay sumigaw sa kanya ng walang dahilan. Sa gayon, makatuwiran lamang para sa kanya na samantalahin siya ng kaunti. Bilang isang paraan ng pagbabayad, tama ba? Tinagilid ng kaunti ni Gerald ang kanyang ulo dahil gusto niyang muling sulyap sa mga hita ng dalaga. Gayunpaman, napagtanto niya na ang batang babae ay lumingon na upang harapin siya sa oras na ito. Sa ngayon, nakatitig siya kay Gerald na may pagkamuhi sa kanyang mga mata. Ikaw, talagang isang kalokohan ka. Paano mo ako masisilipan kahit na nasa isang mataas na lokasyon ka? Kasuklam-suklam ka. Galit na sigaw sa kanya ng dalaga. Kalimutan ang tungkol sa kanyang basura dressing. Ang taong ito ay napakasama at nakakadiri. Naramdaman niyang nababaliw na siya. Sinong nagsabing sumilip ako sa iyo? Nangangahulugan ba itong sumisilip ako sa iyo dahil lamang sa ibinaba ko ang aking ulo at tumingin sa lupa? Gumanti si Gerald kahit na may konsensya siya. Sampal. Tinaas ng dalaga ang kamay bago binigyan ng mahigpit na sampal. Kay Gerald ang mukha nito. Ang sanggit mo. Wag na. Hintayin mo. Akong makitungo sa iyo. Panipi. Pagkatapos nito, pinindot ng dalaga ang elevator bago siya lumabas ng elevator na may galit na ekspresyon sa mukha. Damn it. Sayang talaga na maganda siya dahil ang sama ng ugali niya. Panipi. Gayunman, hindi naramdaman ni Gerald na siya ay minaltrato ng sampilan siya nito sa mukha. Sa katunayan, hindi siya nawala sa lahat dahil ina-check out na niya ang mga hita nito. Tila kinakailangan na maghanap siya ng kasintahan ngayon na nagpasya siyang sumuko kay Xavier. Habang iniisip niya ito, sumakay si Gerald ng elevator sa VIP room. Sa ikapitong palapag na sinabi na sa kanya ni Zack kanina. Ito ay isang malaki at marangyang pribadong silid na angkop para sa pag-host ng lahat ng uri ng mga partido at malalaking pagtitipon. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.